Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Ang aklat ng James ay puno ng praktikal na karunungan para sa buhay Kristiyano. Sa talatang ito, pinaalalahanan tayo na mas maging handa sa pakikinig kaysa sa pagsasalita agad. Natural sa tao ang gustong mauna magsalita, magpaliwanag, o ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang taong marunong makinig ay kadalasang mas nagiging mahinahon, maunawain, at marunong umiwas sa hindi kailangang alitan. Hindi lang ito tungkol sa magandang asal. Ipinapakita nito ang kalagayan ng puso. Ang taong lumalakad sa karunungan ng Diyos ay hindi basta nadadala ng bugso ng damdamin. Sa halip, natututo siyang kontrolin ang kanyang dila at ugali dahil alam niyang ang bawat salita ay may kapangyarihang makasakit o makapagpalakas ng loob. Hindi lahat ng naiisip ay kailangang sabihin, at hindi lahat ng argumento ay kailangang patulan. May mga pagkakataong ang katahimikan, mahinahong sagot, at pusong handang makinig ang mas nakapagdadala ng kapayapaan at biyaya kaysa sa pabigla-biglang pagsalita. Ang simpleng usapan ay nauwi sa samaan ng loob dahil sa pagod at bigat ng emosyon. Nakapagsalita si Linda ng masasakit na salitang hindi naman talaga niya ibig sabihin. Nang mawala ang galit, pinalitan ito ng pagsisisi. Kahit humingi siya ng tawad, alam niyang nag-iwan na ng sugat sa puso ng ibang tao ang kanyang mga nasabi. Sa bawat pag-uusap, sa tahanan, trabaho, simbahan, o social media, naway maging paalala sa atin na gamitin ang ating mga salita para magbigay buhay at hindi sugat. Ang pusong pinaghaharian ng Diyos ay makikita rin sa bibig na marunong magtimpi. Panginoon, tulungan mo akong maging maingat sa aking pananalita. Bigyan mo ako ng pusong handang makinig at isipang marunong magtimpi. Ilayo mo ako sa padalos-dalos na salita at galit na nakakasakit sa iba. Naway magamit ko ang aking mga salita upang magdala ng biyaya, kapayapaan, at katotohanan na nagbibigay luwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.